Hello, magandang araw. Punta na naman nga kami doon sa linang at mangunguha na naman nga kami ng mga prutas at gulay. Alam nyo naman na siguro kung saan nga kami papunta dahil palagi ko nga itong binablog pag nga kami ay sumasaka. Noong nakarang punta namin dito ay dalawa nga lang kami ni Alilin pero this time ay tatlo nga kami. Kasama nga namin ngayon si Ate Ronette pagpunta dito dahil naiinip nga daw siya sa kanyang buhay. Mag-aalas 2 na nga ito ng hapon at medyo hinapon na nga kami sa pagpunta dito. Ang bagal kasing gumayak nitong mga kasama ko kaya nga hinapon na kami. Hindi nga alam nila nanay na pasaka kami dito dahil kapag sumasaka naman talaga kami dito ay hindi nga talaga nila alam. Wala kasing signal ng cellphone dito kaya naman kahit i-chat namin itong si Kuya Tony ay hindi naman niya mababasa. Niloko pa nga kami nila tatay dito dahil pagdating namin ay sabi ay wala nga raw si Kuya Tony at umuwi nga raw ng bayan. Kaalis nga raw daw at nagkaligwasan nga raw kami. Sa mga oras na ito ay malungkot na nga kami dahil walang mangunguha ng mga rambutan namin. Charis. Dinayo pala itong si Kuya Tony nung kanyang mga kaibigan kaya naman nakatulog nga dun sa kwarto dahil lasing nga raw. Pero dahil makulit nga yung pagkatao ko ay pinuntahan ko pa nga siya dun sa kwarto at ginising ko nga at muntikan pa nga akong masuntok. Wala na nga patumpik-tumpik ay nanguha na nga agad itong si Kuya Tony nitong mga rambutan at ako naman ay nagluto nitong dala naming pansit. Paminsan-minsan ay pumupunta nga ako dito sa kinukuhaan nila ng rambutan dahil kalapit nga lang ito ng bahay. Dahil nakakatuwa ngang mamulot dahil sobrang pupula na nga nung mga rambutan at tapos yan nung lalaki pa. Ganyan nga kalalaki yung mga rambutan tapos sobrang tatamis pa. Buong akala ko nga ay wala na nga kaming maabutang rambutan dito ngayon dahil nakapanguha na nga kami noong nakaraan. Akala nga namin ay ubos na at tanging lansones na nga lang ang aming makukuha. Ligayang-ligaya nga namin sa pangunguha nito at talagang nakadalawang beses nga lang ako nitong patakan sa ulo at sa likod. Hindi naman masyadong masakit dahil sobrang sakit nga lang. Yula, shout out sa'yo. Kinuha na namin yung tanim mo. Pinapasabi nga pala yun ni nanay sa Yuyula dahil nung time na nandito ka daw sa kanila ay ayaw mo nga raw yung pakuhaan sa iba. Dahil palagi mo nga raw sinasabi na ikaw nga raw ang nagtanim ng punong iyon kaya hindi nga pwedeng kuhaan ng iba. At dahil pawala-wala ka ay kami nga ang nagwagi kaya naman pala ayaw mong pakuhaan yung puno ng rambutan na iyan ay sobrang tamis pala tapos yan nung lalaki pa. Kaya naman kahit umuwi ka nga din ni bukas ay talaga namang wala ka nang ang aabutan dahil nga inubos na namin ang bunga nung tinanim mong lansones ay rambutan pala. Niluto ko nga ng may sabaw itong dala naming Mickey para nga magkasya sa amin. Hindi naman kasi namin alam na may mga bisita pala sila nanay dito di sana dinagdagan nga namin itong dala naming pansit. Loming Lopez nga ang pagkakaluto ko dito dahil nga may gulay. Pero wala nga available na cornstarch dito si nanay kaya naman okay na yan kahit nga ganyan yung sabaw. Sobrang layo kasi ng tindahan dito at pupunta pa nga doon sa crossing. Masarap naman yung sabaw kaya naman okay na yan. Pag ganitong malayo nga sa tindahan ay talagang wala kang magagawa kung hindi yung mga available nga lang na sangkap ang iyong magagamit. Luto na nga pala itong lomi ko na hindi malapot kaya naman dinala ko na nga dito sa may lamesa. Hangal ka. Umistak na. Wait lang. Bayad yan. Wala nga sapi. Maka... Babae na! Tawang-tawa talaga kami dito dahil muntikan pa ngang matapon itong niluto ko ngang lomi. Binaba ko kasi yung isang pot holder kaya naman hindi ko nga maibaba yung isa dahil parang ngang matatapon. Hindi ko naman mahawakan yung kabilang side ng kawali dahil nga yun ay sobrang init dahil kaaahon nga lang sa apoy. Mabuti na lang talaga at may kalapit nga na tissue kung kaya't nahawakan nga ni Ali. Dahil kung hindi ay baka nga wala kaming loming kinakain ngayon dahil nga baka napunta yun lahat sa lamesa. Isa pa nga itong tawang-tawa nga kami dahil papunta nga kami ng talungan sa mga oras na ito. Hindi nga pwede na pumunta kami dun sa talungan na naka-short at hindi nga nakamahabang kamay. Sa nyugan nga raw ginagamit yan ni Kuya Tony pero bagong laban naman. Hindi nga yan kasya sa akin kaya naman hanggang doon lamang. Matagal ko nang pinapangarap na mapasali sa tupad at dito lang pala sa linang matutupad. Nagsisimula na nga sa pangunguha ng kalamansi dito si Ate Ron pero mamaya nga kami dyan mangunguha. Doon nga sa talungan ang punta talaga namin kaya naman kailangan nga naming magsuot ng uniform. Papunta na nga kami sa talungan ng mga oras na ito nang may madaanan nga kami na puno ng bayabas na sobrang dami nga ng bunga. Hindi nga namin ito pwedeng palampasin dahil wala naman talaga kaming pinapalampas. Bihira nga ito sa bayan kaya naman hindi namin ito tatantanan.
Maubos na namin yung mga hinog na bayabas ay dumiretso na nga kami dito sa talungan. At bumungad nga agad sa amin itong mga green na talong na gustong gusto ko naman talaga. Itong mga green kasi na talong ay hamak na mas masarap kaysa doon sa mga violet na talong. Sayang nga yung ibang mga talong dito dahil nasisira na sila dahil nga yung panahon ngayon ay maulan na. Ang talong ata kasi ay pang tag-araw lamang. Charot, di ko alam. Di ko nga talaga alam dahil ang alam ko nga lang ay mamuti lalo na kapag libre. Sobrang taas nga ng mga tanim na talong dito ni nanay kaya naman hindi na nga kami kita kapag nga nandoon sa dulo. Itong si Ate Ronette naman talaga na kahit naka-short ay talagang hindi pinaligtas itong mga bunga ng mais. Pinipigilan ko pa nga dyan si Ate Ronette na wag nga kuwain yung mga mais dahil kako ay baka hindi pa nga nakakatikim yung nagtanim. Sa damo nga hindi siya nagpatinag sa akin pa kaya. Isang timbang talong lang naman ang nakuha namin na may kaunting okra at ilang piraso nga nitong mais. Sa sobrang punong-puno nga nitong timbang aming daladala ay talagang nalalaglag nga dito sa daan at pinupulot na nga lang ni Ate Ronette yung mga malalaglag. Grabe naman kasi ang mga taong ito talagang hindi naman talaga tatantanan pati nga itong lukba na nakita dito sa daan. Si Alilin nga ang nagpakuha nito sa akin dahil pagkakita nga niya ay biglang sumigaw na kuhain ko nga daw yung bunga ng lukban. Nag-iisa nga yung bunga na yan na talagang hindi nga pinaligtas. Natapos na nga namin kuhanin yung mga gusto namin kuhanin at natapos na rin ang pangulit namin kay Kuya Tony kaya naman kami naman ang kinukulit ngayon ni Kuya Tony. Nakuha na nga raw namin yung kagustuhan namin kaya naman yung kagustuhan naman daw niya ang pagbigyan namin. Kanina pa kasi kami yan kinukulit pagkadating na mag-inom ng araw kami pero sabi nga namin ay manguha nga muna ng rambutan nang siya ay mahulasan. O diba talagang hindi nga makakaligtas sa tagay dito kay Kuya Tony dahil kahit nga nangunguha ako ng kalamansi ay talagang hinahatidan nga ako ng tagay. Alas 5 na nga ito ata ng hapon at dumako na nga kami dito sa paghahati nitong aming nakulimba. Nadaya ata ako sa hatian nitong rambutan dahil ang napapunta nga sa akin ay yung galing sa kabilang puno. Pati nga dito sa Lanzones ayun ngang kaduluhan ang napapunta sa akin at kitang-kita nga pala dito sa video na talagang ako ay nadaya. Busy na nga itong dalawang ito sa pagsisilid nga ng kanilang mai-take out samantalang ako ay dito lang sa Gedli nagre-relax, charis. Alam nyo, para tayong mamamakiyaw, dalahan. Dahil kagaya nga ng sabi ko sa inyo, hindi namin ito tatantanan. Pati nga sa kalamansi ay hinayaan ko na nga itong si Alilin at kakuha yung tira nga ang sa akin. Sabi na nga lang ni Kuya Tony kung pupunta nga raw kami dito ay magdala ng kami ng tagigisang sako dahil nauubos nga raw yung kanilang sako dito. Sobrang dami nga nitong take out namin ay hindi nga namin ito kayang buhatin. Kaya naman yung dalawang sako ay sinakay nga namin doon sa motor at itong isang sako naman ay daladala nga ni Kuya Tony. May puno ng kalamyas nga kaming nadaanan at hindi ko nga rin ito pwedeng palampasin. Sa unang puno ay kakaunti nga lang yung nakuha ko at dito nga sa may tabing kalsada na nakalapit nga nung may-ari ay meron pa nga ring puno. Hindi ko talaga ito papalampasin na talagang kahit nga dito sa may taas ay talagang pinagkukuha ko pat umakyat nga ako dito sa may kahoy. Sa sobrang bait nga ng may-ari ay binigyan pa nga kami ng plastic na lagayan. Yung mga oras na iyan ay nag-iintay nga pala kami ng tricycle at sa pagtatanlaw-tanlaw ko nga ng paligid ay nakita ko nga itong puno ng kalamyas. Narinig nga kami nung may-ari nung kalamyas kaya naman kuhain ang araw namin. Ay sino ba naman ako para humindi? Diba ako na may simpleng tao lamang na mahilig sa kalamyas at ilalaw ko nga sa isda. Yano kayo. Natatawa na lang talaga ako kapag nakikita ko nga itong 3 sako ng buko pandan na bigas. Ang atake talaga namin dito ay papunta nga ng tiyanggihan para nga magtiyanggi. Dumating na nga pala yung tricycle na sasakyan namin at ito nga ay sinundo pa ni Kuya Tony doon nga sa crossing. Pati nga sa paglalagay ng sako ay hindi nga magkamayaw kung alin nga ang uunahin. Kanya-kanya kasi yung mga sako at baka nga raw magkapalit kaya ang kailangan ay kung kanino ay doon nga raw itatapat yung sako. Ngayon ko nga lang napansin na talagang nakaabang pala si Ate Ronette sa mga sako dahil baka magkapalit ay talagang malulugi siya kapag yung akin ang kanyang nakuha. Forward na nga tayo mga ate dahil andito na nga kami sa bahay at si Alilin ay dito nga rin bumaba sa bahay dahil siya nga daw ay Si Ate Ronette na nga lang naiwan dito sa tricycle dahil siya nga ay diretso na sa bayan. Wala na nga ibang magbubuhat nito papunta sa bahay kaya naman for the baktot ang person. Magaan lang naman itong akin dahil yung kalamansi nga ay hindi nga kasama dito sa sako. At alam nyo ba na ang puhunan lang ng lahat ng yan ay isang 4 kantos? Charis!